Okay, so let's create packaging using Adobe Illustrator. So ito yung gagawin natin. Okay, so allow me to zoom. Okay, so yan po yung gagawin natin. And then, as you can see, it composes of different colors. So, ang tawag po dito sa mga lines na iba-iba yung kulay. So, ito po yung mga die lines. Okay? And for us to be able to create this one, kailangan meron muna po kayong draft. Okay? So, you cannot proceed with the digital without your without the approved draft of your packaging. Okay? So, let's say for example, this is the outline of the packaging na gagawin ko. Okay? So, kung makikita ninyo na parehas sila. Okay? So, parehas sila ng layout design. Okay? And, meron po tayong tinatawag na mga die lines. Okay? This is color green. Siya yung bleed. So, siya yung, kumbaga parang allowance ng packaging natin para in case na halimbawa may konting movement sa printing, no, hindi po masisira yung designs natin. And trim, no, itong kulay blue, trim, so ibig sabihin yan yung part na ikakat. Okay, so ito yung mga part na ikakat lahat ng kulay blue dito. And itong kulay red dito sa loob, crease. Okay, so ibig sabihin yan yung mga part ng packaging po na ifo-fold natin. Okay, so ang gagawin ko packaging ay box type packaging. So square type packaging siya na 5 by 5 inches yung kanyang lapad at taas. And ito yung kanyang mga um, pang-seal para ma-secure natin yung package sa loob. Okay? So, ang gagawin ko, no, so this is the company name, Maya Vita Blends. The industry is about organic tea, and this is the color palette na required na gamitin para sa pag-create ng packaging. And the font style, this is the Hatton and Zico Xiaomi. Pero, excuse me, pero ito ay unavailable kay Illustrator. So if that's the case that the font is unavailable, so you can just go to Google and then download fonts. Okay, download fonts in Illustrator. Okay, so meron mga free na mga font for Adobe Illustrator na pwede po ninyong i-download. So, tingnan natin sa the font. The font. Okay, so tingnan natin kung meron dito si Hatton and Zico Xiaomi. Okay, so medyo unique yung no? Hatton. Tingnan natin kung merong Hatton. So, wala. No? What about the Zico? Zico. Zico. Xiaomi. So, wala din, ano po. Pero yung doon sa inyo, I think meron dito, railway. Halimbawa, railway. Dito, railway. Wala din. So, ko ba nakita last time? Check ko lang ha. Railway. Tingnan natin kung meron. Pero nakapag-download na ako ng railway. Kalimutan ko lang kung saan ko siya kinuha. Railway. I-search ko na lang. Railway font. Sa Adobe Fonts.
So, ayan. So, yan yung mga font na pwede po ninyong i-download. So, dito ako kumuha sa Realway. So, I think ito ay sa Purely Earth, Organic Wood. That's one of the main font na kailangan or required doon sa company brand na organic, I mean Purely Earth. Okay? So, download nyo lang po yan and then install. Okay? So, magkakaroon ng separate folder or installer on your downloader and then download nyo lang and then pwede ninyong i-refresh no, kapag hindi pa rin ninyo nakikita sa Illustrator or minsan no, real time pagka-download mo, automatically makikita mo na siya dito sa font ng dito. Okay? So, dito, ano po, makikita mo na din siya dyan agad. Okay? So, ito yung gagayahin ko. Okay. Requirement, kailangan po meron kayong, makikita ko yung mga die lines dyan. Kailangan po merong bleed, may trim, and may crease. So, ganito po yung ina-expect ko na output ninyo. Dapat alam ninyo kasi mapipigure out ko na yan kung saan i-fold, ano yung mga part na kailangan i-cut. Kaya actually, meron pa dapat yan sa loob. Okay, meron pang kulay pink, no? Diyan sa loob. So, parang ganito, ano. Ganyan din kalaki. So, 1 cm, 0.5 cm din siya. Okay, so meron yan sa loob. Parang within that area, doon mo lang ilalagay yung mga designs mo. Okay? So, ako, naka-ready na siya. Meron ako dito sa folder ng mga ilalagay ko. So, nandyan si logo. Okay? Ito yung gagamitin kong logo. Okay? And ito yung gagamitin ko sa front ko. Okay? Kasi nga, hindi nga available si Haton and si Zcool. Okay? So, itong mga font na gagamitin ko is hindi available kay Illustrator and hindi ko din siya mahanap kay Illustrator. So, that's why naghanap ako ng mga application na meron ng nating naka-install itong mga font na to. Okay? And then, doon ko na lang siya tinype. And then, in layout ko na lang siya para drag and drop na lang ako or insert pictures na lang po ako doon sa designs natin mamaya. Okay? So, kung nakikita ninyo, detailed siya. Okay? Naka-illustrate or merong labels kung saan dyan yung front. Alin dyan yung sides. Ito, this is the front page, okay, this is the front page ng aking packaging. So, ayan. So, technically, it composes of the main information about the brand, the right side, so nandiyan nakalagay yung mga benefits ni Mayavita Herbal Blends, and then how to brew the perfect cup, so paano siya timplahin. Okay, so dito sa part na to, siya yung maglalagay ako dyan later ng about the brand. Okay, so saan ko nakuha ito? So you can use GPT, okay? So you can use the ChatGPT to generate contents for your packaging. So let's say for example, tinype ko dito, create a product packaging contents for all sides, including the front, the both sides, the left and right, the back, and the top cover for the Mia Vita Blends, a herbal tea product. So si ChatGPT generated a possible contents na pwede po ninyong ilagay dito sa inyong packaging content. So, not necessarily, no, na kung ano yung exact na binigay ni GPT kasi mga AI tools is just our guide, okay, just our guide, no, para kahit pa paano is mapadali yung trabaho natin or para magkaroon tayo ng ideas, initial ideas, kung ano yung mga possible na ilalagay po natin. But let's say for example ni client, tawag dito, provided all the content. So, mas maganda po. Okay? So, since walang provided na contents doon sa binigay kong
a brief discussion about the company. So, kayo po yung magge-generate ng contents based doon sa inyong brand. Okay? So, based doon sa brand na naka-assign sa inyo. Okay? So, yan, no? So, yan yung example ng content. So, this is the left side. And this part, this is the back side. And this is the top cover. And of course, this is the bottom cover ng ating packaging. Okay? So, ayan po, no? So, we can start. And, alam niyo naman kung paano na mag-open ng bagong file. Just go to File and then Create New. Or just press Control N. Okay, so sabi ko dito, the required will be A4. Pero preferably, okay, ako kasi mas maganda na mas malaki yung canvas ninyo para mas marami kayong spaces. And then, save nyo na lang siya as JPEG and then i-layout nyo na lang siya sa A4 size bond paper and doon nyo po siya i-print. Okay? Pero kapag ginagawa mo pa lang siya, you can customize no, according to your preference kung gaano kalaki no, yung canvas mo. Ito mas maganda. Let's say, customize for the 50 inches width and 40 inches wide. So, you can, kung hindi kayo masyado familiar sa inches measurement, so you can select other measurements like centimeters, millimeters, pixels, points, and picas. Okay? Kung hindi po kayo, kung halimbawa mas maalam kayo pagdating sa centimeters, no, pwede niyo po siyang i-select. Pero ako preferably, no, I prefer inches kasi kung makikita ninyo dito sa aking packaging guidelines, inches po yung measurement na ginamit ko. Okay? So, again, create new. And then, customize muna natin for 50-40. Kayong bahala kung mas malaki dyan, mas higher, or mas lower. Nasa sa inyo po yan. Okay? So, and then give the title, provide the title of your project. So, let's say, packaging sample. Okay. Preferably, the orientation ay naka-landscape. And make sure yung color mode po natin ay CYMK. Okay, so bakit CYMK? Kasi ipiprint po natin yung packaging natin and CYMK is best for printing. Okay, and make sure the effects ay naka-high. Okay, and kapag okay na yung settings natin, you can just press create. Okay, so here's our canvas. Next, what we're going to do is to create the outline for our packaging. So I'm going to start with this one. Okay, sa back cover, then followed by the left side. Okay, so paano gawin yan? Ano? So just click, hindi nyo kailangan mag-pen tool dyan na isa-isahin ninyo para makabuo kayo ng sizes, no? So, medyo mahirap po yung part na yan. Okay, so anong gagamitin natin? So, gumamit tayo dito ng shape tools. Okay, so in our case, ang gagamitin natin is rectangle. So, pagka-click mo ng rectangle, i-click mo siya dito sa canvas mo, lalabas yung width and height. So, you can just put 5 inches here, and then 5 inches here, and then click OK. Okay, so yan na yung 5 inches na na rectangle natin for the first side. Okay, just make sure then, no, cancel natin. Okay, so make sure then na nakaselect yung kanyang stroke as color block para makita. So dito hindi niyo masyadong makita kasi maliit, no? Pero kapag i-zoom natin mukha siyang kulay light gray, no? Medyo pa-white na. Pero kapag i-zoom mo kasi yan, okay, actually, ayan yung kanyang size. Pero kapag naliliitan ka, ano, pwede mo namang i-select yan, and then palitan mo ng stroke. Okay, so kung gusto mo, ito kasi ay naka 0.35 cm, so pwede mo siya palitan ng 0.5. Okay, kung medyo naninipisan ka pa dyan, pwede mong palitan ng 0.5. So, ganyan, no? Pwede mong palitan. Okay, so dito muna tayo sa
masyado makapal para sa akin ang 0.5. So, 0.1 centimeter na lang. Okay? Then, ayan siya. To zoom in and out, so, para ma-zoom in mo, no, control and then plus. The zoom out naman is control minus. Okay? And then, tapos na, no? Meron na tayong first na nagawa na natin itong part na to. Okay? So, we have the 5 inches in width and height. Then, ito naman, no? So, as you can see, pareha-parehas lang sila ng sizes. So, let's go back. And then, para hindi ka na umulit, no? Press mo lang yung Alt. Okay? Okay? And then, press mo yan or drag mo yan sa kaliwa. Okay, Alt. Ayan. So, nadoble siya. So, you're just going to press Alt and then kunin mo yung center para pantay sila later, no? And then, i-drag mo na siya sa kung saang side mo siya i-drag. Okay? So, meron na tayo automatically or kung ayaw nyo naman ng gano'n, no, nahihirapan kayo, you can just simply edit, copy, or control C, and then edit, paste in front. So, ayan na siya. Okay? So, yan, no? Pwedeng copy and paste or pwede mo i-hold yung Alt, tapos click the center, and then drag to the right or any sides kung saan mo po siya gustong i-drag or kung saan siya dapat i-drag. Okay? Next is, let's create this one. Okay, so this is another 5 centimeter. But, as you can see, meron tayong excess dito na i-fold. Okay, so ito po ay size 1 inch. Okay, so 1 inch ang size niya. So basically, 5 plus 1 inch. So, that's 6 inches. Okay, and to do that, go to the shape tool or the rectangle tool. Then click mo lang dyan. Okay, so basically, the width will be 5 inch and the height is 6 inches. Okay, so ganyan na po siya. Okay, so meron tayong 1 inch allowance para doon sa pangsara ng box natin, pang seal ng box natin. Ayan. So, nag-snap naman yan, no, pag nandun na siya sa center. So, ayan. And then next, balikan natin. So, meron siyang control plus. Okay, so meron siya dito, no? Meron siyang, ito is ikakat. Okay, so nakikita niyo sa mga boxes, kinakat yan para may pasok doon sa loob ng box. Okay, and para gawin yan, balik tayo dito. Control plus. So, medyo maliit yung kailangan kukunin ko na shape. Okay, so I need pattern. Wait lang. Copy ko lang to para alam ko kung saan ko siya ilalagay. Patong ko lang siya dyan. Guide lang ito para alam ko kung saan ko ilalagay yung line later on. Okay? So, create another tool. Rectangle shape pala. Okay, and then point 2. Another point 2. Kasi maliit lang yung kailangan natin. Sobrang liit niya. Kailangan natin i-zoom. Ayan. So, punta lang natin siya dito. Sa taas nito. Late kasi eh. Lang nga. Ayan. Pwede na yan. And then, press Alt.
Kapag sobrang liit, no, i-zoom nyo lang. Okay, press Alt. Ayan. Na-press ko yung Alt ulit. Okay, and then pen tool. Tayo sa pen tool. Diyan sa may intersect. And then another intersect dito sa part. Pantayin. Yan. Okay? And then enter lang para makat natin yung line. And then next. Okay. Deselect. Then go dito. Select natin to. Select natin to ulit. Okay. And then punta tayo dito sa direct selection tool. Okay. Okay, select natin to. Select din natin to. And then, punta tayo dito. And then, drag. Ito pa. Baba natin. Okay, so una pala is select natin sila using direct selection tool. So, select nyo ito parehas. Okay, so after ninyo ma-select ito parehas, ulitin ko. Okay, so una muna gamitin natin is na direct selection tool. Okay, so wait lang. Direct selection tool. Select natin itong ulit na square dito. Then, select din natin itong another square dito sa right side. And then, click itong selection tool. And then, ibaba natin ito. Kasi ang gusto nating ma-achieve ay ganito. Okay? So, after nyan, kailangan, di ba? Kung makikita ninyo dito, so wala naman siyang nabuba. Okay? So, wala siyang tingnan natin isa kung medyo malabo. So, wala siyang dito sa part na to. Okay? So, burahin natin siya. Gamitin natin tong direct selection tool. Select nyo yan, and then delete. Okay, ulit. Sa kabila naman. Okay, sa direct selection tool, so syempre kung anong part lang yung selected, so yun lang yung nagagalaw o yun lang yung nadidelete. Okay, again, go to direct selection tool. Then ayan o, press nyo yung mouse and then highlight nyo tong side na to. And then, huwag kayong mag-worry kung makita ninyo parang na-select lahat kasi technically, ang na-select lang dito is kung ano yung in-drag natin, kung ano yung sides lang na, o yung side lang na yung select natin. And then, delete. Press delete on your keyboard. So, ayan na po siya. Okay? So, na-achieve na natin ito. Control, minus. Okay. So, burahin na natin ito. Itong guideline natin, guide natin kanina.
Ayan. So, ayan na, ano? And then, sabi dito, kailangan natin siyang i-curve. Okay, so i-curve natin. So, paano siya i-curve? Punta kayo ulit sa Direct Selection Tool. Select nyo yung both sides nitong rectangle na to. And then, punta kayo dito sa corners, dito sa taas. And then, 0.5. Ayan na siya. Okay, so ibig sabihin, ni-round natin yung corners ng 0.5. Okay po. Next naman, sabi dito, dash line siya, no? So, paano gawing dash lines yan? So, punta kayo dito sa stroke, sa gilid. Okay, kung hindi nyo naman makita, I think nandito siya. Ayan. So, kung hindi nyo naman makita dito sa control panel ninyo, punta lang kayo sa window and then select nyo lang yung stroke dito or press Control F10. Okay? So, in my case, nandito siya sa gilid. I-click ko na lang dyan and then dash lines. Ayan na siya. No? Nagkaroon na siya ng dash lines. Okay? So, dito naman tayo sa sumunod. Control minus. Susunod naman natin gagawin ay ito. Ito. Okay, so medyo maraming, maraming arte. Okay, susubukan natin siyang gawin. Okay, so unahin muna natin tong babang part. Okay? So, ito ay, since 5 inches yan, dapat sobra siya sa 5 inches kapag in-combine mo itong nasa taas at itong nasa baba. So, pwede na dito ang 6 inches din. So, kapag 6 inches, pwedeng 3 inches ito at at the same time, 3 inches siya. So, hindi siya pwedeng 2.5, 2.5 kasi hindi siya magsiseal. Okay, so walang excess walang excess dito sa pang-seal natin. So, kapag sakto lang, so paano mo siya isi-seal? Ano po? So, gawin natin dito 3 inches and at the same time, 3 inches dito para sumobra siya dito sa 5 inches na base natin. Okay? So, balik tayo dito. And then, select nyo ulit itong rectangle tool. Click nyo dyan sa canvas ninyo. And then, the width must be 5. Okay? So, ibig sabihin yung lapad or haba. And the height must be 3 inches. So, ayan na siya. Okay po. So, kaya 5 inches yung kanyang width kasi kailangan sakto siya dito sa base natin. Yan, click natin siya. Lagay natin siya dito. Naka-dash lines siya. Ibig sabihin, magaya niya yung nandito. I-deselect nyo lang yan para, ayan, balik siya sa dati. Okay? And then, ang susunod na gagawin po natin ay, control plus natin. I-zoom natin. Kailangan straight, then pa-curve, and then naka-slant. Okay? So, paano natin gagawin yung naka-straight, naka-curve, naka-straight, naka-slant, and then slant pero may curve dito sa dulo. Okay, so tingnan po natin. Gagamit ulit ako ng 2x2 or 0.2. Okay, so magpo-0.2 ako ulit dito for width and height. 0.2. So itong ginagawa ko is just guidelines para alam ko kung saan ko siya i-curve. And then, place natin siya dito. Okay, then make sure na itong shape na to ay nasa front. Okay, so arrange natin. Right click nyo lang and then arrange, bring to front. Okay po. Pero alisin nyo yung muna yung ano niya, feel para makita nyo pa rin ito. Okay, so ang gagawin natin, no, kasi kapag din ko i-anchor point, magkakaroon siya ng tawag dito. Okay, so kung ayaw nyo naman gumamit ng mga ganyan, ano po, na since hindi nyo naman siya technically kailangan, so punta kayo dito sa view and then select nyo yung rulers. Ayan, rulers and then show rulers. So sa rulers, ayan, click nyo lang dyan sa taas, yung mukhang ruler dyan sa gilid, and then click and then drag ninyo. Okay, para meron tayong guidelines. Okay, so next, dito naman sa left part,
Ayan. So, meron na tayong guide. Okay, kung ayaw nyo lang naman maglagay dito ng yan. So, may mga other tool para meron tayong guide sa ginagawa po natin. So, I'm going to duplicate this one. Control C, Control V ko na lang. Then, I'm going to put it here again. Yo, wait. Mahirap kapag maliliit. Makakaduling. Okay, so another ruler para dito. So, ayan. Okay, and that's the time na pwede ko na i-delete. Delete ito. Kasi meron na akong guide. Okay, so itong mga guide natin, so lagyan natin siya ng right-click nyo lang sa pen tool and then maglalagay tayo ng anchor point dito. So, pag maglalagay kasi tayo ng anchor point dito, ibig sabihin, ang magagalaw lang po natin ay mag-start dito sa nilagay kong anchor point. Okay, dito sa ilalagay kong anchor point. At doon sa kabilang anchor point. So, ibig sabihin, kapag inisland ko to kasi sabi dito, dapat straight lang yung line. Okay, di ba? Straight lang yung line and then dapat ito lang yung nakaslant. Okay po? So, balik tayo dito. And then, maglalagay ulit ako ng another anchor point dito. Okay, so dalawa na yung ating anchor point. Tignan natin kung nandyan. Okay, so nandyan yung mga anchor points natin. And then, click nyo lang itong direct selection tool. Okay, so hanapin nyo yung anchor point na nilagay natin. Nalagyan ba? Ulit. So, lagyan natin ng anchor point dito. And lagyan din natin ng anchor point dito. And then, select nyo yung direct selection tool. So, make sure na selected ito. Okay, so make sure na selected ito. Okay, and then, press shift. And then, hold nyo po yan. And then, i-move nyo siya dito sa my guide natin. Okay. So, as you can see, nag-slant na po siya. No? Nagkaroon na ng slanting shape dito sa part na yon. So, ibig sabihin, yung paglagay natin or pag-add natin ng anchor point, both points. So, yun lang po yung magagalaw. So, yun lang. Ibig sabihin, hindi apektado itong anchor point na ito up to this. Because ang ginalaw po natin, yung succeeding anchor point from this to this. So, ibig sabihin, ito lang po yung gagalaw. Ito lang yung mag-move. Kasi hindi rin na galaw yung part dito, hindi na ano yung anchor point dito or gumalaw. Pero at yung karugtong na lines ay nag-slant. Okay? So, another, no, sabi dito, kailangan, ano yung next? Medyo slant siya. So, ibig sabihin, mga isang box, dalawang box. So, lagyan natin ng another box dito. Okay, so, lagyan natin ng another ruler para alam natin. Kaparehas dito sa nauna. Ayan. And then, ito naman yung ating i-slant. Okay, so, hanapin nyo yung anchor point. Click nyo yan. Hold nyo yung shift. And then, click ninyo, and then, i-move ninyo. Ayan na siya. Hanggang dito sa guide natin. Pag nakita nyo na yung word na intersect, no, ibig sabihin nag-intersect na yung ating lines doon sa ating guide, and then pwede nyo na siyang bitawan. So, nag-slant na siya. Tingnan nyo po kung parehas. Ayan, parehas na siya. So, meron ulit problema. Kailangan daw ay round yung corner dito, pero ito dapat hindi round yung corner. So, paano natin gagawin yan? So, kanina kasi parehas round yung corner dito. Okay? And dito naman, gusto niya dapat yung round na corner is yung nasa left part lang. So, ang gagawin po natin, again, go to direct selection tool. Select nyo po itong part na to. Ito lang, huwag nyo iabot dyan. Kasi kapag inabot nyo dyan, both corners ay mag-curve.
Okay, so ibig sabihin ito lang, no? And then, punta kayo ulit sa corners and then click point 5. Ayan. So, kung ano lang yung sinelect natin, so yun lang po yung naging round yung corner. Okay? Next naman, so tapos na tayo sa side na yan, ano yung susunod according dito sa guide natin? Another, no, merong maliit, no, mas maliit siya compared dito. So, kung point 2 yung ginamit natin, so pwede tayong mag point 1 doon sa kabila. Okay? Next, dito naman, move lang natin to. Ay, sorry. Okay, naka-direct selection tool pa pala ako. So, move natin tong guide natin. Okay, so ito, medyo mas maliit siya compared dito. Hatiin natin sa gitna. So, ayan. So, ganyan lang kaliit yung i-curve natin. Okay? So, same. Okay, so makikita nyo dyan yung measurement, no? 0.18, ayan. Or negative na kasi mas maliit compared dito. Okay, so hinati ko lang yung size nito using the ruler guide. Yan, so nasa gitna siya, ano po. So, ang sabi dito, ang kailangan natin is i-curve ito. So, ibig sabihin, kung ito naman yung i-curve natin, kailangan yung anchor point ay nandito. Okay? So, nasaan siyang part na yan? Nandito. Okay? Control plus para makita natin ng mas malinaw. Okay, kailangan yung anchor point natin ay nandito para ma-curve natin papunta dito. Okay? Mag-add tayo ng anchor point dito sa intersect. Okay? And then, go to direct selection tool. Make sure selected yung ano natin, yung shape. Okay? And then, sa anchor point na wala. Okay, sa intersect, ayan yung anchor point natin, direct selection tool. And then, press shift again. And then, okay, so make sure selected. And then, shift. Okay, make sure na nakapoint sa anchor. And then, saglit, sumasunod. Okay, anchor point, press shift. Nabala yung anchor point natin, wait lang. Select din kasi natin yung guide natin. Dapat hindi. Ayan, anchor. Ayan, so kahit hindi mo na i-hold yung shift dito sa part na to. Okay, ayan siya. Then, punta ka dyan sa intersection. So, meron na po tayong ganyan. Okay, so tignan natin kung parehas. Okay. Ayan. So, ngayon, kailangan pantay ito dito. Okay po. So, ibig sabihin dapat pantay siya dito. Okay, so move mo lang again yung anchor point dyan using direct selection tool. And then, intersect dito sa ating guide. Ayan na siya. Okay, parehas na po siya doon sa sample natin. So, ayan na siya. Parehas na po sila. Okay, so ayan na, no? Parehas na po sila. Ngayon, kung hindi mo nakakailanganin itong mga rulers, ano mo lang, no? Itabi mo lang. Ba mo lang. Ay, may ganun. Nalagyan siya ng anchor point, kaya ganyan. Okay. Lagyan ng anchor point yan, kaya ganyan. Delete lang natin yung anchor point. Delete. Delete. Ayan. So, pag na-delete na, pwede mo na siyang ibaba. Ayan. Okay, yung anchor point natin nalagyan ng ano, ay yung guide natin nalagyan ng anchor point. Hindi na siya pumantay.
Okay, so, ulitin mo lang yan, no? Rulers. Hide mo lang ulit yung mga rulers natin. Isin mo yan. Delete lang natin yung guide natin. Para hindi siya paharang-harang mamaya. Okay? So, ngayon, hindi mo na kailangan ulitin to. Hindi mo na kailangan ulitin yung ginawa natin. Since kung mapapansin niyo parehas lang ng nasa baba, itong nasa taas. Pero ang problema, itong si nasa upper part natin, upper cover natin ay baligtad. Itong part na to ay nasa kanan, dito kasi sa sample natin, nasa kaliwa. And then itong part na to na nasa kaliwa, nandito lang siya sa kanan. So, anong gagawin po natin? Para hindi natin ulitin na dun sa ginawa po natin kanina. So, what we're going to do is just click selection tool, then select. Okay? Select nyo po yan, and then Control C, Control V lang. Okay? And then dyan, so, lagay mo lang siya dyan. Mali na select natin. Okay, Control V. Okay, since wala siya kasing wala siyang, yes, doon nyo siya mismo hawakan sa line kasi wala siyang kulay. Lagyan nga natin. Wala siyang fill sa loob. Ayan, lagyan natin. Okay, so ayan na siya. So, kapag wala siyang fill sa loob na po, hindi mo masaselect yan dito. Okay, so kailangan mo siyang ilagay yung mouse mo dito, yung cursor mo, yung pointer mo, dito sa mismong lines. Okay, pero kapag meron siyang fill sa loob, no, color kahit kulay white yan na hindi nakikita. So, pwede mo siya kahit saan mo siya. Kahit saan, basta nasa loob lang siya nung shape po natin. Okay? Then next, no, paano natin babaligtarin yan? So, kailangan i-rotate natin. So, right-click mo lang. And then transform. And then reflect. Okay? So, sa reflect, horizontal. Okay. So, click nyo lang yung horizontal. So, ulit. Right-click. Make sure selected yung object. Right-click. And then transform. And then reflect. And then, click nyo po yung horizontal para mag-flip siya. And then, press OK. Ayan siya. No? So, hindi mo na siya kailangan ulitin. Ano po? And then, i-place mo na lang siya. Saktuhin mo na lang siya dito sa ating canvas. Control plus natin. Tingnan natin kung okay. So, ayan. And then, meron na po tayong unang side. So, tingnan natin kung natapos natin. Ayan. So, meron na tayong itong side na to. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, itong side na nasa left ay kaparehas nitong nasa side na nasa right naman. So, para hindi na tayo mag-ulit, nakakreate ulit tayo ng panibagong base, no? And then, makakreate ulit tayo ng panibagong ganito. Okay? So, ang gagawin po natin, kung ano yung ginawa po natin dito. Okay? Kakopy and paste lang natin siya. So, right, select nyo po lahat. And then, Control C, Control V to copy and paste. And then, punta mo siya dyan. Okay? And then, right-click ulit. Transform, reflect, horizontal. Okay. And then, saka mo siya ngayon isakto. Sorry. Saka mo siya ngayon isakto dito sa, ito lang i-select natin. Dito sa ating sa left object na una po natin ginawa or sa left part o left side ng ating packaging. So, ayan na siya. Tignan natin kung parehas. Ayan na po siya. Okay? So, basically class, yung mga packagings nyo naman, kapag especially box type, mga box type yung ginawa po ninyong packaging ay commonly, pare-parehas lang naman po sila ng mga sides, ng mga shape ng sides. Ano po? Para sila ng shape ng base, no? Para sila ng sizes sa left, right, no? Parehas sa cover, parehas sa front and sa box, sa top and sa bottom. So, ganun lang po yung gagawin niyo para hindi nyo kailangan isa-isahin bawat sides ng ating packaging. So, you just copy and paste. And then, select nyo lang, transform, and then flip nyo. It's either horizontal or vertical. Or you can also rotate
Okay, pwede nyo din naman siyang i-rotate, no? So, nakita ninyo dito, right-click, and then meron transform, and then you can also rotate. Okay po. So, ayan na siya. So, meron na po tayong base. Pero marami pang kulang dyan. So, wala pa yung mga die lines niya. Wala pa yung bleed. Pero meron na tayong trim, ano. And then, meron na tayong crease. Okay, so balik tayo dito. So, sabi dito, ito yung area na ikakat. So, again, sa die lines natin, yung area na ikakat ay kulay blue. Okay, select nyo lang lahat yan. And then, punta kayo dito sa stroke. And then, select nyo yung kulay blue. And then, okay. Okay, so blue na yung kanyang kulay. This indicates that this line ay yung line na ititrim or ikakat. Okay, so alisin natin na itong guide na to. Okay, so delete natin yung guide na yan. And then, susunod na gagawin po natin ay gawin natin tong kulay red. Tong part na to. To. Okay. Palitan mo lang yan, no? And then, kulay red. Okay. Same dito. So, ito naman yung crease or ito yung indication na itong part na to yung itutupi. Okay. So, let's make it color red. Then, click OK. Okay. So, ngayon, meron pa tayong gagawin. Okay. Aalisin natin tong mga lines na to. Kasi kailangan, no, hindi mo pwedeng i-dash yung lines na yan kasi ibig sabihin, lahat po nung sides nung object natin ay magiging die lines. Okay? Or magiging crease or magiging dash lines. Kaya, so ang gagawin po natin, so we're going to select all of this. Okay? And then, punta tayo dito sa Shape Builder tool. Okay, so Shape Builder tool, siya yung magbubura nung mga lines na yan. And then later on, papalitan natin siya ng mga dash lines to indicate na ito, yung mga part na to, no, yung mga imaginary lines na yan, yan po yung for folding. Okay, I think meron pa tayong kulang. Ito pa pala, no? Kulang pa tayo nito. Okay, so lagyan natin siya 1 cm. Nakalimutan ko. Okay, so ang kanyang height ay 5 inches. So, ayan. Pwesto lang natin siya dito. Then, this one, anchor point. Okay. So, i-move lang natin siya ng siguro mga -45. Same dito sa part na to. So, anchor point ulit yan ha, direct selection tool. So, naka-shift, naka-hold tayo sa shift. So, ayan. Yes, naka-hold tayo sa shift. Okay? So, okay na po yan, ano? So, okay na, kompleto na. Parehas na ba? May nakalimutan pa ba? Wala na. Okay? So, ngayon, kaalisin natin itong mga lines na to. Punta ka lang kayo dito sa selection tool. Select. Okay? So, dito, no, wag po ninyong isa-select all. Okay? Make sure na hindi selected itong part na to. Okay? Ito, kasi mag-i-straight yung lines na yan. Sasama siya dito sa buong outline natin. So, ang gagawin ko, select ko itong part na to.
Okay, so make sure na hindi selected to. And then press shift. Select natin tong control plus. Select natin tong maliliit na to. Okay, so isa-select lang natin lahat ng blue lines or the trim line. Okay, sa lahat ng trim line, so yun lang po yung isa-select natin. Ngayon, okay, pag selected na, control minus, and then punta tayo dito sa Shape Builder tool. Okay, Shape Builder tool, siya ngayon yung magbubura nitong mga lines na to. Okay, so yan, ano po. Ganyan lang, no? Padaanan nyo lang yung mga lines na gusto ninyong burahin. So, ayan na, ano. So, nakita ninyo, no? Since selected yung kanina, nabura siya. Okay, so iwasan na ma-select po um, yung red na lines na yon for crease line. Okay. Then select, right click, arrange. Hindi siya nakikita. So, ilagay na lang natin siya dito. Okay, and then punta tayo dito sa stroke. And then dash lines. And then gawin natin siyang kulay, red. Okay, so let's make it red. Ups. Okay. Okay, and then do it to the rest na mga inalis natin. Copy ko lang to. Kailangan niya dito sa part na to. Ayan. Control plus. Zoom natin. Hindi ko na makita. Ayan. Control minus. And then do it to the rest. Okay, so yung mga imaginary lines na kailangan natin i-fold. Punta lang sa selection tool. I mean sa okay, enter dito sa anchor point to anchor point. Okay, enter anchor point. Enter dito pa. Enter din dito. Enter and then last dito at dito and then enter. Okay, select natin to. Then right click, arrange, bring to front. Okay, so mukha siya nasa likod. Right click, transform, arrange, bring forward. Right click, arrange, bring forward. So, next. Right click. Nagtago lang yung mga lines na yan. No?
i-click nyo lang yung arrange, and then right-click, arrange, and then bring forward para lumabas siya. Okay, so if you want, no, alisin nyo na lang itong kanyang okay, fill color. Okay, para lumabas siya. Alisin nyo lang yung fill color niyan. Yan, yan. Wala na, dito naman. Fill color. Yan. Para makita nyo yung mga lines na ginawa natin. May ginawa yata akong part dito sa part. Wala. So, cancel. Control D. Control D. So, ayan, no? Meron nagawa na po natin yung mga crease lines. So, crease lines. Okay? So, next is ang gagawin na po natin is yung bleed. And to do that, no, you need to click again. So, go kayo dito sa ginagawa po ninyo. Make sure selected. Right-click. I-group natin siya. Okay, so kapag naka-group na siya, you need to create another layer. So, si layer 2. Select nyo lang yan. And then, edit, cut. Paste natin siya sa layer 2. Edit. Paste in front. And then, lock natin si layer 2. Tapos, balik tayo dito kay layer 1. And then, edit. Paste in front ulit. And then, ayan na po siya. Okay? And then, next is, select natin yan. And then, lagyan natin siya ng stroke. Ito, medyo light color. Light color gray. And then, okay, shape modes. Okay, so naka-shape modes siya. And then, ito, no, sa United. And then, go to stroke. Lakihan. Nakita nyo nag-dash-dash yung lines. Kasi, naka-select pa yung dash line. So, make sure na naka-deselect yung dash line dito sa gilid. Okay? Control D muna natin. Okay. Okay na ba? Okay. Control minus minus. And then, select nyo ulit. And then, object. Saan na yun? Select. Effect. Edit. Object. Right click. Okay, so na-select na natin yung extrude. Okay. Ito. Okay, so tama. Object, path, and then outline stroke. Okay, so ayan na yun. No? Nilagyan natin ng outline yung strokes. Okay, and then select nyo yan. Then palitan natin siya ng kulay green. Then click OK. Control plus, hindi yata masyadong makita. Ayan. So, ayan na po yung ating bleed. Okay, so tabaan natin yung stroke konti. Ayan. So, ayan na yung kulay green. Nakikita ba? Zoom ko mabuti. Okay, so ayan na po yung ating kulay green. So, palitan natin na medyo dark yung kulay green. Or mas light ng konti para mas madaling makita.
Okay. O, stroke. Medyo taasan natin ng konti yung stroke. 0.5 para makita ninyo. Ayan. Okay? So, kumpleto na yung ating die lines. Ayan. So, hindi pa po natatapos dyan sa pagkikreate na outline. Kailangan pa nating mag-create ng design sa ating packaging. Ano po? Okay? So, lagyan din ninyo ng label para madali ko pong ma-visualize kung ano yung magiging pinaka-final output ng packaging ninyo kagaya po nitong ginawa ko. Ano? So, lagyan ninyo, nasan dyan yung front? Nasaan yung front ng box? Nasaan yung right side? Nasaan yung left side? Nasaan yung back? Okay? Asan dyan yung cover? Okay? Para malaman ko po kung nasaan, no? Kung para visualize ko kung ano yung itsura ng inyong packaging. Okay? And then next ay, again, you can go to ChatGPT and then, yan, pwede mo siyang, pwede kang kumuha ng contents dito. Wala pong problema yan. And you can also provide your own contents for your packaging. So, in my case, no, gumamit ako ng GPT para mag-create ng product packaging contents for all sides. Kaya ayan na po, no, nag-display siya. Pero, as you can see dito sa part na to, nakalagay dito sa key highlights, 100% natural ingredients, caffeine-free, and handcraft blends for balanced lifestyle. So, hindi ko siya kinuha lahat. Kinuha ko lang 100% natural since yun yung fit dito sa product ko. And then, caffeine-free, fit din siya. Pero hindi ko nilagay yung handcraft. So, nilagay ko lang na premium quality. No? Pas maging ano kasi, mas engaging sa customer if you're I think pag gumamit ako ng premium quality na term kasi ibig sabihin that the product ay maganda kasi premium yung mga premium yung quality, ibig sabihin premium yung mga ingredients, mga materials na ginamit po natin or na mga ingredients na nilagay natin dyan. So that's why naglagay ako ng premium quality dyan. Okay po? So and the other, kinapi ko na siya. Okay? So, gawin natin ngayon. Gawin natin yung designs. Okay, so hindi ko na i-demonstrate paano nyo ilalagay ito ha. Okay, basta lagyan nyo lang po yan ng front. May arrow na nagtuturo nasaan dyan yung front, yung right side, yung left side, yung back para, and then the bottom cover and the top cover para ma-visualize ko po siya. Okay? So next, proceed na tayo sa designing. So, dapat meron kayong layout kung ano yung mga designings ninyo, yung mga icons na kailangan ninyo. Okay, pwede na po ninyong i-ready yan, kagaya ng ginawa ko, naka-folder na siya para madali siyang kunin. Okay, so gaya nito, no? This is my front cover, and then ang gagawin ko, punta ko dun sa folder na ginawa ko, and then drag ko lang ito. Okay, then paste ko siya dyan. Kita niya, nagtatago siya, no? Right-click nyo lang yan, and then arrange, bring forward. Ayaw, no? Right-click, arrange, bring to front. Ayaw pa rin, no? So, ang gagawin natin dyan, delete mo yan. Mag-create ka ng panibagong layer. So, itong susunod na layer, siya naman yung nakalagay dyan lahat ng designs na gagawin mo. So, sa layer 2, nandyan yung ating die lines. Sa layer 3, nandyan yung ating bleed. Tama? Kaya makikita ninyo kapag tatanggalin ko tong mata dito. Ayan. So, ibig sabihin, die lines. Ito yung bleed lang. No? Ito yung nasa gilid. Yung kulay green, bleed lang yan. Next, designs. Wala pang laman kasi wala pa tayong nilalagay na design. But next, kung makikita ninyo, pag nilagay ko to, no, ibig sabihin, ito lang yung makikita. Diyan po nakalagay yung mga die lines natin. Okay? So, wait lang. Problema tayo dito, no? Ulitin ko ha, yung die lines natin dito, kailangan kulay blue siya. Okay, so hindi ko yata siya na-edit. Dapat kulay blue siya. Okay. Hindi ko na-edit yung kulay, but supposed to be dapat itong black na to ay kulay blue. So, ungroup ko lang siya. Okay, para ito lang yung ma-select ko. So, let's see kung mapapalitan pa natin siya ng kulay blue. Alam ko, in-edit ko to kanina nawala. Okay. Nag-blue ba? Ayan. So, ayan, no, kulay
Blue na siya. Okay po? And then, ayan. So, again, kumpleto yung kulay natin. We have the bleed, we have the trim, we have the crease. So, yan po yung kailangan makita ko sa inyong product packaging. Meron pang kulay, no? So, make sure na nakaselect yung designs, yung layer sa designs kapag mag insert ka po ng mga designs. So, kagaya nito, ano? So, punta ka dito sa folder mo, drag and drop mo siya, Illustrator, and then, ayan siya. So, nagtago siya, no? So, ang gagawin mo lang, iibabaw mo si designs. Okay? So, sa layer sa designs, nakapaibabaw siya sa die lines and bleed para pumaibabaw din po yung inyong mga designs. So, ayan, no? Okay, so naka-PNG yung mga photos na yan, kaya transparent yung kanilang background, kaya walang problema kahit lumampas sila. Okay, so ayan, no? And then, naglagay ako dyan ng, ito, yung tagline ninyo, hindi yan dapat mawawala. So, this is my logo, this is the product name, and of course, this is my tagline. So, wellness in every sip. Copy ko na lang siya. Okay, so wellness in every sip. Okay, and then kung gusto nyo naman palitan yan, double click nyo lang yan and then select, and then dito sa taas, sa characters, pwede na kayo magpalit ng mga font. Okay, so ayan, and then next ay, medyo malaki tong part na to. Make sure selected ang designs. Dito natin siya konti. Control D. Press nyo yung shift para hindi nasisira yung kanyang original shape. Kasi kapag hindi na-press yung shift, o tignan nyo na iba-iba. Okay, press nyo yung shift bago ninyo i-transform. Shift. Ayan, konti. Ayan, taas natin konti para merong space mamaya. And then this one, taas konti. And then, ito ay check na parang heart. Okay, so pa-check na pa-heart yan. So, yung ginawa ko lang siya using pen tool. Okay. So, yung icon na yun, pati ito, ginawa lang din siya, yung illustrate lang siya using pen tool. Okay, so hindi po kailangan lahat ng, alam niyo naman na gumamit ng pen tool, no? So, hindi kailangan lahat ay, hindi na kailangan mag-download kasi pwede niyo namang i-draw, i-illustrate dito sa, so, itong mga to, ay mga dahon niya na kaparehas nandito sa logo. Okay, so kakopy ko na lang din po ito. Naka-group yan. And then, Control C, paste ko na lang siya dito. Ayan, so naka-center siya. Control plus natin para makita ninyo mabuti. And then, meron pang kulang. We have the, ayan, net weight. Paste natin dyan. So, paste natin, ilagay natin siya dito sa gilid. Okay, and then control minus minus. So, let's say, nagawa na natin yung front natin. Ngayon, gumawa ako naglagay ako dyan ng, makikita ninyo meron dito ng mga patterns. Mga leaf, green tea leaf. Leaves pala. So, madami, ano. So, ayan, meron akong ginawang ganyan, pero yung makikita ninyo yung aking sample, yan. So, sige, drag and drop natin dito para makita ninyo paano siya ginawa. Dito sa, ayan. So, ayan siya. And then, rotate lang natin siya. Ng 280 degrees. Ayun, di ba? So, right-click nyo lang, and then transform, rotate. So, 280 degrees. No, 280 ba yun? Transform, rotate. 280. 290. 300. 320. Bakit ayaw? 3,200 ang din. Sige na, i-rotate ko na lang dito.
Okay, and then, ngayon kapag matindi yung kanyang kulay, malaki yung tendency na hindi mababasa yung mga text na nilalagay po natin. Okay, so matindi yung kanyang kulay. Pixelated pa. Meron pang background yan pala. Nakita. Okay, so ang gawin natin dito, palitan natin yung opacity niya. Babaan lang natin, siguro mga 25 pwede na. Ayan, para ano lang, no? Para konting designs lang. Para hindi naman masyadong boring yung packaging natin. Ayan. Control C, Control V. Lagay mo naman siya dito sa susunod na sides. Same. Pero hindi ko lalagyan ito kasi overcrowded na siya ng designs kapag nilagay ko pa yan. Sobra. Overcrowded yung designs kapag nilagay natin. Ayan. Nilagay natin dyan. Okay? And then, sumunod, ayan na, ilagay nyo na yung mga text na kailangan ninyo or yung mga nakuha ninyo or na-generate po ninyo. Copy ko na lang siya dito. So, tingnan nyo kung nababasa ba or hindi. Dapat nababasa po yan. Ano? Ayan. So, dapat nababasa. Zoom natin. So, nababasa pa naman. Now, next naman, ito. Copy natin yan. Paste ko na dyan. Mali yung nakuha ko. Control Z. Okay, so meron pa dito. Tingnan ko sa GPT. Ayan siya. So, meron pa dito. So, kunin natin siya sa GPT. And then, right side, left side. Ito sa back panel. About Meovita blends. And then, yan. And then, copy nyo lang, then paste nyo lang yung directly. Pwede po yun. Or copy mo yan, Ctrl C, Ctrl V. And then, Ctrl A. Mali. Balik tayo dito. Ctrl C. Ctrl V. Haba talaga. Cut na lang natin. And then, lagyan natin siya ng barcode para okay, so lagyan natin ng barcode sa ilalim para mukhang katotohanan. Sa gitna. And then, ito, hindi ko na ina-demonstrate kung paano siya ginawa. Paano ko siya Control C ko lang. Paano ko siya illustrate using Adobe Illustrator. May kulang pa pala, no? Merong ito. Lagay natin siya sa design, Control V. Right click, transform. Ito na lang i-transform natin.
transform, I mean, arrange, bring forward, bring to front. Meron pa itong maliit. Net weight. Yung select, control, plus, plus. Ito pa. Yan. So, lahat nasa front na. Ito pa pala. Right click, arrange, bring to front. Okay, and there, meron pa. Meron pa dito sa cover, lagyan natin siya ng logo. Ito lang. Illustrator sa taas. Ngayon, si logo hindi pwedeng ganyan ang ayos. Kailangan pabaligtad siya kasi cover yan, no? Okay, so ibaligtad natin siya. Lagay lang natin siya sa cover. Kahit maliit lang, okay na. Center. So, ayan na. And there, no, meron na po tayong design. Meron na kayong packaging design. And then, ganyan lang po siya. No? Ganyan lang po yung ganyan yung kailangan ninyong gawin. The requirements must be your packaging must composes of the die lines. No? Dapat merong bleed yan, the trim, and the crease para ma-identify ko kung ano yung itsura. And of course, give proper labels. Okay, so lagyan ninyo ng mga labels and of course, the contents of your packaging. Again, hindi natapos nyo na ito. Okay, so kailangan po ninyong lagyan ng contents yung inyong mga packaging. Po. So, ayan no. So, ganyan po ang paggawa ng packaging design. Okay? So, that is the end of my presentation.